At sa wakas, no, nagbunga na rin yung pagsundo, hatid ko sa mga bata. Although pwede ko silang ipahatid na lang, ipa-service na lang, ngayon ay nagbunga na rin. Like, ah, nakakausap ko sila, nakukwento ko yung mga gusto kong ikwento, nakakapag-release. Tapos nakikinig naman sila, then ganun din sila, nagkukwento. At nakakapag-release din sila ng mga, syempre, yung mga ano-ano nila, yung parang gusto nilang ikwento. At openly nakakapagkwento sila sa akin, even sexual stuff, curiosity, ganon. At aside sa safety, kasi mas ako, para sa akin, ako yung pinaka safety nila na ano, na driver. Ako yung tipong driver na syempre anak ko sila na pwede akong mamatay para sa kanila. Like itataya ko yung buhay ko para sa kanila. Ako yung tao na ganoon Syempre natural 'yon sa bilang isang magulang. Then yun, safety. Tapos yung nagiging close kami, hindi sila nagiging stranger na unlike pagka, kasi kami napalaki kami na hindi naman ganun ka, yes, very attached kami sa mga magulang namin, sa mga tatay, nanay ko. Kasi syempre magulang nga ni tatay, kay nanay at saka kay tatay, very attached. Lagi namin silang kasama, pero hindi kami ganun ka open, hindi ganun ka close in a way na hindi namin kayang i-open yung mga bagay na pangbarkada, ganun. Well, yung mga anak ko ngayon, openly ino-open nila, openly nga, no? Ino-open nila openly. Ganoon ka ano yung mga anak ko ngayon, ganoon sila ka open sa amin. Ako nagkukwento ng about yun, yung crush nila, ano yun, ba't may gagamba yung mata ko, ay yung salamin ko, yung mga crush nila, nakukwento yung about sexual stuff. Malayang diretsong sasabihin yung word na Tagalog sa master, alam nyo na, no? Ganoon. At isa sa benefit na nakita ko is yung the way na gusto ko silang ma-attach sa ano, although sa iba syempre masamang bagay yun, no? Ma-attach sila sa music genre na gusto ko, although malaya sila naman na piliin yung gusto nila. At sumunod sila sa akin, naririnig nila dito. Kasi for me, yung aside sa ayos, yun yung hilig ko, yung metal. Ayos yung tugtugan. Naging banda na nga rin sila yung panganay ay naging bassista, yung ano, yung pangalawa doon is naging drums. Yung bunso hindi, babae si Shake. Wala pa masyadong hilig sa music, K-pop yan. Well, yung dalawa is metal. We always talk about Korn, Slipknot, System of a Down. Yun yung mga trip nila Pero yung panganay, medyo natitripan niya rin yung ano pinag-uusapan din yung Iron Maiden, yan, Deftones. Yung pangalawa kasi, yung drummer, is nakakailigan niya is Korn. Yun yung parang natripan niya talaga, gustong gusto niya. Then si panganay, yun, iba't ibang genre na. And yun nga, pinag-aaralan nga niya sa base ngayon yung ano What Was I Thinking ng 311, which is medyo mahirap yun. Mahirap yun, ano talaga, slap. Okay, back to the topic. Ayun, naging ano kami, super close. As in, super close talaga sa mga kids. Naglalaro-laro pa nga kami ng mga yan yung as in, yung pinagtitripan ko pa ay kumihiga-higa pa sila sa akin, 15, no? 16 na sila sa October. Kahit kumihiga-higa pa sa dibdib ko yan pag nanonood kami.
Isa pa sa way na nagiging close kami na hindi nila malilimutan pagtanda nila is yung sama-sama kaming nanonood ng K-drama. Well, siyempre K-drama, yun yung nauuso, yun yung mga nakikita natin. Hindi sila masyadong yung mga bata, yung mga lalaki, mahilig sila sa western like Hollywood, mga Hollywood movies, mga basta mga puti yung bida, white or basta sa western. Yun, nahihiligan nila English, mga English na na language. Tapos kasi si Mrs. tsaka si Sheikh, nakakatripan nila is yung K-drama, no? Minsan rin Japanese napanood namin, then rin Chinese. Pero Chinese wala pang masyado, si Mrs. lang yung nanonood na, tsaka ako. Pero Japanese kasi may mangilan-ngilan namin napanood like House of Ninjas, yung isa yung Trillionaire Game ba yun? Tapos mayroon pang Japanese na yung madami yung mga live action ng mga anime. Madaming Japanese din pero tsaka na natin pag-usapan. Anyway, yun, naging close ko yung mga bata at yun yung isa sa mga iniiwasan natin na yung mapalayo sila sa inyo tapos may problema na hindi pa sinasabi at nauuwi sa depression. Then magtataka ka na lang bakit nag-iiba yung bata, bakit nag-iiba yung attitude niya. Dati hindi naman siya ganyan dati ang dami ako narinig na kwento niyan sa mga kaibigan natin, no? Naririnig ko anong nangyari sa kapatid ko, ganon. Dati yung kapatid ko ganito siya, ngayon ewan ko bakit biglang tahimik na, hindi na masyadong makausap ng maayos, laging galit. Ganon yung mga narinig nating kwento, no? Kasi dinapuan na ng depression at saka anxiety, na nauwi sa depression na, which ako ay dinanas ko rin, no? Hindi ko lang alam yung tamang tawag nung kabataan ko. I think depression na rin yun, although nalalabanan ko, medyo malakas din kasi yung mindset ko that time dumaan ako sa depression na na tipong nawawalan ako ng gana sa buhay dahil mamamatay din naman ba't pa mag-e-effort, parang ganon. Dumaan lang sa utak ko yun, tapos matindi, malakas although yung iba syempre basic, total mabubuhay ka rin naman, why not i-maximize yung buhay mo, ganon, di ba? Madali lang naman sabihin pero pag dumapo kasi sa utak mo tsaka sa sa mindset mo yung ganyang klaseng pakiramdam, mahirap din i-control. Hindi mo basta-basta makokontrol. Yung mga iba kasi sinasabi, ang dali lang naman labanan yan Hindi, baka hindi pa nila nararanasan. Kaya yung mga depressed dyan is dapat maintindihan natin sila. At sa yung mga mismong nakakaranas niyan is pag-aralan niyo yung depression. Ako kasi inaral ko lately kasi 3 times na ako nangyari. Then yung second time kasi, yung first is yung nung high school ako. Then yung second time, yung naman, yung nag-church ako, tapos nagba-Bible school ako, nag-i-study. At pinagpalit ko yung college ko sa Bible school, sa totoo lang. Nung nagba-Bible school ako, at yun, na nagka-anxiety, depression dahil sa attitude ko. Kino-question ko lahat ng attitude ko at saka yung decision ko, bakit ako naniniwala sa Diyos, imbis na tumindi yung faith ko dahil dahil nagba-Bible school ako, mas tumindi yung yung parang hindi duda sa Diyos duda sa sarili. Tapos bakit ako nagse-serve, bakit ako naging ganon yung attitude ko, naging ganon yung question ko sa buhay, hanggang sa yun, nalabanan ko na lang, nalampasan ko. Then itong pinakauli, may anak na ako, buhay pa si tatay. Ito yung matindi talaga, na up to the point na nagpapadala na ako sa ospital na kinatatakutan ko, no? Yung depression ko na yun sobrang tindi, as in kahit anong bagay tinatamaan ako. May time na palagay ko baliw na ako kasi pusa lang na ako
Pusa lang, sobrang awa ako sa kanya. Sobrang lungkot ko dahil sa pusa. Bakit siya pusa, ako tao? Ano yun? Kasi nga, ay nako, kamote talaga yun eh. Nakapasok na, papasok pa siya. Feeling proud pa siya eh. Ayun, balikan natin, no? Nung yung matindi, yung pusa lang, sobrang ano ako. Sobrang depressed ako dahil sa pusa. Naawa ako sa kanya. At wala akong makausap kasi si Mrs. todo support sa akin, pero hindi niya alam bakit nagkakaganon ako. Nag-start na matrigger yun nung nagkasakit ako sa ano eh, nagka-fatty liver ako. Nagka-fatty liver ako, tapos lagi kong iniisip ganon. Then may namatay pa akong kaibigan dahil sa di naman totally close na kaibigan, kakilala siguro. Yun, sa pag-BBWL ko, na ano siya, tinamaan siya ng ganon, sakit sa atay, hanggang sa namatay. Tapos ako, start nag-trigger yan ng sobrang sakit. Fatty liver, nagkadagdag, pero medyo palagay ko, medyo may seed na nun. Nung sinumpong ako ng sobrang sakit, ng ano ko, likuran, pati yung tiyan ko. Tapos nung dinala ako sa hospital, check up lang, nagpa-ultrasound. Pagkawiwi ko, grabe, may dugo. Lumabas yung bato. Pagkalabas ng bato, ayun, medyo naging okay yung pakiramdam ko. At yun nga, na-trigger na ako sa na-trigger yung depression ko tsaka anxiety ko. Konting kain lang, nininervyos na ako, nababalisa ako, natatakot ako, then biglang lungkot. Ganon yung nangyari. Pero palagay ko, matindi yung gamot na ibinigay sa akin, matindi rin yung effect eh. Nakaka-trigger din. Gumana sa ano ko, parang naapektuhan yung way of thinking ko. Bigla na lang eh. Bigla pagka inom pong gamot na ganun, maghihintay lang ako ng ano, bigla na lang parang takot ako, biglang nininervyos ako. Parang pakiramdam ko mataas yung ano ko, mataas yung BP ko. Pagka pakiramdam ko na mataas yung BP ko, maatake na ako, mamamatay na ako. Ganun lagi yung pakiramdam. So nalabanan ko yon by reading books. Inaral ko, nagbasa ng Bible, nagbasa ng mga biblical tungkol sa Bible, any spiritual things. Then yung connect naman nito sa mga bata is ayun, nalalaman ko yung lungkot nila, nalalaman ko yung ano, nakakapag ano ako, nakakapag open up sila, tapos nakakadagdag kami sa saya nila. Imbis na nakakadagdag sa lungkot nila, nakakadagdag kami sa saya nila at sa protection. Pakiramdam na ano, na may masasandalan sila. So yun lang. At mukhang hanggang dito na lang kasi malapit na ako. Thank you and God bless mga tol.